mga paanong Indonesian duck. Ay, lumilipad na ang loko. Patay. So far, ayun, meron pa. At least, ayun, may nakawalang isa. Gustong gusto nila dyan. Okay lang naman na wag lang tatawid. Pero bala kong magpalatag pa ng mas mataas po na net. Yan, magandang buhay. Chicken lang po natin yung ating mga alaga. Ikot muna tayo. Ayan, bagong tubig. Magabi ang bilis, oh. So halos triple na po ang size ng ating ducklings. Yung simula nung kinuha natin sila. Kinuha natin, liit lang, ganyan lang. Ganyan lang. Ngayon ang laki na. Tapos itong ating barred na nakuha kay Quack Time, ang ganda, grabe. Pag yan po ay Tita, gumanda na yung silip ko tapos sinilip mo. Tito, tingin sa akin. Tingin-tingin sa'yo. Kasi may egg yan. May egg yan. Ayan, oh, ganda na. Tapos yun, yung cross. Di ko alam kung ano magiging kulay nito. Hintayin natin. Pang ano na yan. Yan naman ay pang cross na po natin sa mga pangkatay naman. So at least mabilis na pong lumaki. Kagaya nga ng sabi ko, kung kayo po ay mag-aalaga ng bibe, ay kumuha na kayo ng cross na Indonesian. Yung mga tinatawag po nilang jumbo line, mga Indonesian na po yun, cross na po yun. O kaya mas maganda yung barako ninyo, pure Indonesian na ang ilagay ninyo. Tapos yun nga, bawal po ang inbreeding. As much as possible, iwasan po ninyo na yung barako ay nalalahian na pala yung kanyang mga anak, di ba? Anak? Kasi bansot na po ang lalabas. Anak? Oo, anak. Sige na, anak. Oh, anak. Huwag ka nang, punta ka na muna kasi kay Lolo. Na, agang gumising nito. Yan, nagpakain tayo ng pailan-ilang na kalapati. Meron pa tayong isang kulungan na puro breeder na lang. Malaya na rin tayo sa gasto sa kalapate. So ayun, ang ano natin ngayon is gi-enjoy ka, at the same time dapat bumalik na. Bumalik ang gastos. So ayan, grabe, inano na naman ni Kongkong to. Siguro kinuhanan niya ng tindahan. Grabe to, ating saging. So wala pa tayong nakikitang puso. Ang tibay. Ang laki na nung naan dito. Grabe ang init, pero grabe ang load ko, laki. Laki po ang ating load sa solar. Dahil gaya kagabi, 5 ang aircon na gumagana. So medyo ano talaga. Ayan, wala pa rin. Asong to, buntot ng buntot. Wala pa rin. Sabay-sabay ito halos. Pag may lumabas na po ang isa dyan, magkakaingitan yan, magsasabay-sabayan yan, guaranteed yan. Busy day, pero ayan, syempre kailangan kumain ng ating mga alaga, kailangan pakainin. Ayan, teka, buksan ko muna yung ating tubig at papalitan natin yung kanilang liguan. They're happy kasi may liguan po silang malaki na ngayon. Ang laki na po ng kanilang liguan. Ayan. So last stop natin is the manok. Liguan nila. Hindi pa naman mainit yung tubig. Ay, mga karton na to. Sunugin natin yan. Yan muna kayo. Mga ebidensya ng pinagbibili natin. Okay. Ito yung calcium. Dadaling ko na to para sa mga manok natin. Meron na rin naman to. Baka importante po. Actually maganda din ang dahon ng malunggay kung makakapaghalo po kayo. Enough na yan ngayong umaga. Mamayang hapon ulit. Tapos, ay,
Tubig tayo. Oh, yan. Dito tayo at mainit. Yan. Hoy, kain na kayo. Sabi, ang bilis po lumaki ng mga Indonesian ducks talaga. Siguro yun nasa mga 3 kilos na. Ayan o. Ito mga 4 siguro, 4 kilos. Yung hen talagang medyo may kaliitan, pero yung barako makikita nyo po. Tsaka yung mga paa, ibang klase po ang laki ng mga paa ng Indonesian duck. Ay, lumilipad na, ang loko. Patay tayo dyan. Oy, balik ka dito. Ano pa naman to? Oh, lumipad na. So kailangan talaga nating bantayan ang mga anong ito. Babalik din yan. Nakalabas ka nga eh. Bumalik ka. Kala nyo hindi lumilipad, ang lipas lumipad niyan. Hinahabol siya. Dito ka. Ayan, nakabalik na. Grabe, lakas lumipad. Yan, para makaligo-ligo sila mamaya. Kaya lang naiinitan yung batya. Pero papalitan din natin hapon. Grabe na po ang init. Alas 8 pa lang. Yan, patayin na natin. Doon na tayo sa manok. Ay, dala ko na itong kasi meron akong bagong feeds doon para mahaluan natin. Manok po napaka-importante, especially calcium. Kailangan malagyan kasi hindi sila magkulang. Yung iba, marami po kayong eggshells, ipunin nyo lang, tadtarin ninyo. Pag natadtad, ipakain po ninyo. Yan, pwede rin po yun para hindi po nila kainin yung kanilang mga itlog. Kaya lang minsan, alam nyo na, magkukulang tayo. Pero yung feeds, di ba? Siyempre kompleto na din po yun. Pero maganda, mayroon pa rin kayong pang dagdag para at least sigurado. Diyan na kaya si Bebe, ang oras na. Puyat na naman yun kakasagot sa page. Sabi ko nga, bigyan niya ng oras yung sarili niya na pagdating ng alas 10, alas 11, tama na. Para ano, para may time din siyang hindi ba makupuyat. Sana wala namang patay. Pero mukhang okay naman yung gamot natin. Mas effective ngayon. So far wala. Ang importante. Gusto ko na. Hanggang mamaya. Okay naman na sila at sana magtuloy-tuloy. Maganda po itong Broxtil Max pala. May bromexin kasi siya na talagang tinatarget yung plema. So, kailangan talagang matumbok mo din yung ano no? Yung sakit so far ayun, meron pa. At least ayun, may nakawalang isa. Gustong gusto nila dyan. Okay lang naman na wag lang tatawid, pero bala kong magpalatag pa ng mas mataas po na net. May time. Ayan naliligo na yung mga loko. Sarap na sarap. Tingnan nyo. Yan po ang gusto nila, yung ganyan. Kasi sa totoo lang, yung balahibo po nila
Hindi po yan halos kinakapitan ng tubig. Oh, tingnan nyo oh. Oh. Tuyo na agad. Unless talagang matagal pong tamaan ng ulan. Yun, medyo sabihin mo na ano, mababasa talaga sila. Pero kung konti-konti lang na ganyan. Yan nga oh, tingnan nyo oh, parang lumudulas lang yung tubig. Lalo na pag matanda na po yung bibi. Pag bata pa, yun, medyo ano pa yan, wag nyong hayaan sa ulan. Madadali. Magaya nung nasa baba, walang-wala pa yon. Tsaka bakuna, napaka-importante pag kayo po ay mag-aalaga ng bibi. Ako, nasa experience na natin yan. Na malagasan. Newcastle disease. B1 lang po ang katapat. Ipatak nyo lang sa ilong at mata. Yung nasa 30, sabihin mo ng 30 days below. Yan po ang kaya mas maganda mga ilang araw pa lang pwede nyo nang bakunahan. Kasi ang Newcastle disease, tumatama po yan pag nag-age na ng mga pa 2 months ang inyong bibi. Makikita nyo naka ano na lang na yung leeg ang nakabagsak. Nakabagsak ang leeg. Ganda, sarap panoorin. Yung iba mahaba na kulungan. Meron na pong sa pinakamalapit dito sa kabilang side. May ano na sila, concrete na pond na konektado na paliguan po ng mga breeders. Yung mga breeders nila nakakulong talaga. Para talagang masigurado po yung lahi. Ika nga, talagang mga isang lalaki, 4 na babae, para masigurado po na yun lang talaga ang hindi, kumbaga hindi masisingitan. Oh, 'di ba? Ang saya. Oh, kaligo na sila. Oh. Ang laki na din ng isa oh. Yung kita niyo yung may puti na 'yon, yung lace na 'yon oh. Ang ganda na din oh. Ano kaya magandang ipares dito para gumanda yung pagka-lace niya. Mag-ano pala tayo, magpupurga din tayo ha. Pinupurga din po ang mga bibe. Ang maganda lang dito, talagang matibay po compare sa manok. Apakatibay. Ating mga chicken. So far okay pa naman. Wala namang problema. May nakatawid na isa. Ayan. Psst. Huy. Pati ka rin buhaya, tinira nila oh. May epekto na naman na yung gamot. Mas masigla sila kumain. Actually may sa totoo lang yung ilinatag ko na yan ano na lang, mayroon pang tira yan kagabi, inubos nila ngayon. Mayroon pa pong tira yan kagabi, inubos na nila. So ayan, so may bagong lagay na naman tayong gamot. Lang kayo. Medyo concentrated na yan. Dinoble ko po yung recommendation para sigurado. Mas maganang kumain oh. Medyo mukhang okay na. Sana wala naman tayong casualty. Yun ang nakakatakot eh. Pagpasok mo maraming sa bagay, sabi ko nga napapasok po tayo ng sunlight dito, kaya napakalaking bagay po yun kasi napapatay po yung mga
bacteria, 'di ba, germs, nakokontrol kahit papaano. Kasi the best po talaga is araw. Disinfectant. Araw pa din po ang the best disinfectant talaga. Busog na busog. Oh. Ayos. Oy, pasok ka. Pasok, pasok. Alam din ninyo, ano? Kain agad, oh. Ay, nako. Medyo okay na tayo. Sana tuloy-tuloy na itong ubon na to mawala. Ano pala natin? Suki natin suki. Magdadinin pala ngayon ng family ni Brother Edgar Nabong na nagpakabit din po ng solar setup kay Gian dito sa Magalang. At 2 metro yun, pinag-isa ni Gian. Magkatapatan lang naman. Isang setup na lang. Napakagaling, ano. So, malaking tipid yun. Kasi supposed to be 2 system yun eh. So pinag-isang system na lang daw ni Ivan. Si Ivan pala nagkabit pang malakasan. So ayan, hindi po nagkabit nung sa atin. Sabi ko nga yung sa akin, brother, dahil nilalakad na rin po namin yung aming net metering, requirements na lang ayusin ko kasi ang dami pala. Kailangan mo ng tax declaration, occupancy, may barangay permit ka pa, meron kang yung ano nakapangalan dapat sa iyo, yung bill. Tapos yung land title. Tapos may ID, may 3 pirma. Ano pa ba? Marami pong kailangan. Tapos may report pa siyang igagawa. Tapos yung dito daw sa Arayat nagre-require ng rapid shutdown para sa mga panels pag may problema. Automatic shutdown daw yung system. So nire-require pa ni Arayat. Pero sa ibang lugar wala naman nun. So Arayat lang daw, medyo maselan. Bakit naman ganun? Kasi nakigaya pa kaya. Sa Makati daw ganun. So ayun, kailangan din daw dito sa Arayat. So sabi nga ni Gian, natawa. Grabe naman sila. So ayan natin ako. Importante tayo ay makapag-comply na. At syempre meron po yung fee na medyo kalakihan din. Pero wala tayong magagawa eh. Yun ang kalakaran. So ginaw ko na kasi ganun din eh. Bibili ka ng battery isa, ganun din matasayang yung ano. Pero sabi ko nga kay Gian, kung makapagdagdag ng panel, kasi talagang ang target ko makapag zero. Hindi ko po ma-achieve yung zero bill kung hindi kami magdadagdag ng panel kasi talagang kulang pa rin. Kasi ang mangyayari niyan, okay lang sana kung 1:1. Kung yung tinatapon ko makuha ko, ililipat ko lang sa gabi, walang problema eh. Kung may, let's say may battery ka, di ba, na talagang anuhin mo yung, pero hindi mo pa rin masi-zero kasi may pitik talaga eh. May mga time po na kukuha kay Pelco ng let's say 5 minutes, hihiram ka muna dahil biglang dumilim, yung mga ganon. Kaya napaka-importante ng net metering para makapag zero tayo. So according to my analysis, pinaka the best setup sa amin dito sa laki po ng compound. Pakita ko po sa inyo yung load ko, baka magulat kayo eh. Yung ating consumption ay si Gian nagugulat din eh. Teka lang pakita ko po kasi ito pong setup namin hindi talaga kailangan talaga nito masusing pag-aaral. Ngayon po medyo bumaba. Teka lang. Ay, wala ito. Teka. Asan bang wifi? Hindi ata abot ang wifi dito Hindi abot ang wifi. Yun. So best scenario is makapagdagdag po tayo ng mahina ang net dito makapagdagdag po tayo ng panel, tapos kahit konti lang siguro, kasi sabi ni Gian wag natin masyadong maximize bro. Ewan ko kung totoo yung sabi ng isang installer na napapagod daw masyado yung
inverter. Pero kung ganun pa man, pwede naman siguro tayo magdagdag ng konti para naman tingnan nyo oh. Ang load ko 4, kanina nagsi-6 yan, pero ang harvest natin ngayon is 7, so nagcha-charge na tayo ng battery. Mamaya niyan, pag nag-operate na po tayo, aabot yan ng mga 9 or 8. Pag nagsabay-sabay na po yung mga electric fan dito sa Lithium House, ganun kalaki. So the best scenario talaga is makapag-additional ng panels pa, tapos 1 or 2 batteries. Pero the best talaga dalawa pa, for convenience naman, para konti na lang po ang hihingiin natin kay Pelco, para pitik-pitik na lang kami kay Pelco. Mga 4 hours na lang siguro tayong gagamit ng grid. So that's siguro mga more or less 12 kilowatt na lang everyday ang kukunin natin. 10 to 12 kilowatt, kayang-kaya na yon. So tansya ko kasi pag puno, may dagdag panel, baka 1 o'clock puno na yung 4, 1 o'clock. So meron ka pang at least 3 hours na mag-e-export ng, sabihin mo ng mga more or less mga 30 kilowatt din maibibigay mo pagka maganda ang panahon. So ayun, kasi may time na konti lang ang gamit mo, di ba? So puro export tayo. 4 pesos lang yata ang kuha, less than half. Can you imagine? Less than half, so ibig sabihin kailangan mong i-times more than 2 point something. Sabihin mo ng 2.5 times 2.5 to be safe. So kung 10, dapat meron kang 25 kilowatt na i-export para mag-balance. Laki po ng diferensya sa net metering na compare doon sa battery na 1:1 ka. Kunyari, nagtabi ka ng sa 15 kilowatt mo na battery mo, siguro mga 12 ang maximum na pwede mong gamitin doon. So meron kang kung dalawa na additional 24. So kung 35 ang average ko na nakukuha sa grid, 24, so may 11 kilowatt na lang ako na kinukuha na average. Kasi makukuha mo na yon ng average pag may net metering ka, kasi wala ka nang tinatapon eh. So kung konti ang ginamit mo, pupunta lahat yon, ipon mo yon. Kung marami naman ang ginamit mo, kukunin mo yung ipon mo. So balance. Kaya yun po ang ko, sa tingin ko diyan, para ma-achieve namin yung zero. Malapit na lang naman, kasi battery and net metering plus konting upgrade na lang po ang kailangan natin para makuha. Yan po yung ating balita sa ating solar. At gagawin niya na daw yung Coinbos Reggie. So kakabitan tayo ng rapid shutdown, and then yung requirements ko maibigay ko na plus the payment. Ano na yon? Ano ba tawag dito? Uusad na yon at mag-i-inspect na lang po sila. So ayun. So ayan, hanggang dito na lang po. At okay na ba tayo? Asan na ba yung manok na nakawala? Yun na yata yung pumasok. Medyo talagang lumilipad sila. Kailangan natin latag ng net para hindi makatawid bakod ba. So pero pagka naman, kasi hanggang dito tayo magnenet oh. Hanggang dyan, pataas naman dito. At least may magkocontrol po ng mga damo pagka may na tayo, may mga chicken na tayo pag marami na. At the same time, wag po kayong mag-alala sa langaw, dahil sabi ko nga, pag nakaganyang naman ay hindi naman sila magpo-produce ng langaw, magtatawag lang. Pag maraming ipot na basa, yun po ang hinahabol kasi talaga ng langaw yung basa na ipot, kasi doon sila mangingitlog. Pero kung toyo, hindi po nila papansinin yan kasi wala silang mapapala. So ayan, maraming salamat at magandang buhay. Uy, buo na yung mangga oh. Meron pala tayo. Sana tuloy ayan oh. Meron na palang mangga.